Guys, welcome to Linux TV channel. Ngayon, re-reaction na natin itong interview sa Makabayan Party List representative. Kasi nagbigay siya ng statement tungkol sa impeachment ni BP, tsaka yung tungkol sa ICC, yung pagkaka-detain kay PRRD, ano? Panoorin natin to, guys. So, yan sila speaker, yung mga nandiyan sa speaker tuloy. Some of the senators used to be the Spice Boys. Yeah, oo. Di ba? Oo. Okay, what can you say to that now? Now that they're having, it's a bit chaotic now in the Senate, di ba? Oo. Actually, recently ko lang din nalaman na trend siya, di ba? Parang we had Young Guns, 19th Congress, may Hot Shots ngayon, and then may Spice Boys apparently, pero I'm not sure kung anong Congress nila. Kayo yung Young Guns, no? Well, hindi ako included. I think mga puro lalaki yung mga ini-involve sa mga ganun. Okay. Oo. Pero, well, ayun, ang unfortunate ng mga nangyayari, kinukundina actually ng Kabataan Party List yung iba't ibang pamamaraan kung saan pinapapanalo yung self-interest ng political dynasties, ng matagal nang nasa politika na as if business na nila to, at kinakalimutan, sinasideline, pinang-set dressing ang pangailangan ng taong bayan. So, ito nga yun, diba, yung impeachment, yun yung parang hot button issue. Recently, it's being recently corruption, no, through the flood control projects, no. For us, it's hypocritical na pinag-uusapan natin yung corruption, pero yung biggest issue of corruption last year and up until now, no, ay sinasantabi nila. Ano naman tong 612.5 confidential funds ni VP Sara na hanggang ngayon, no, hindi niya sinasagot kung asaan yung mga sagot niya. Makikita natin, naka-name for Mary Grace Piatos, 'di ba? O kung sino-sinong mga pangalan. Which is why, no, different groups, ours included, filed an impeachment complaint, no, kasi it's unacceptable that the second highest official of the land has these allegations pero ayaw humarap sa budget hearings or kung ano man para sagutin yung mga questions na to. And now, Putulin muna natin, guys. Ayaw daw sagutin ni BP yung mga allegations tungkol sa confidential fund. And then, ngayon daw, dinidiscuss or hot issue yung flood control. Pero yung impeachment case against BP, parang nakalimutan na. Yun yung sinasabi ni attorney to attorney. So, sabi niya na yung si BP daw ayaw sumagot doon sa mga congressional hearing, yung dating mga hearing sa good governance ba yun, tsaka yung sa mga Quadcom ata, no? Unang-una, yan kasing issue nila, no, kay BP is confidential fund. Hindi mo pwedeng i-disclose yan in public Tsaka naalala ko, si BP, sumasagot naman siya doon sa budget hearing. Nagbigay nga siya ng presentation Ang hindi niya lang directly yung sinasagot is about nga doon sa confidential. Kasi guys, eto may papakita ako na na write-ups or clippings. Yan. Attorney,
Tingnan nyo to. Governmental confidential funds. These funds often used for national security, intelligence, or law enforcement are deliberately kept from public scrutiny for legitimate reasons. Laws and regulations govern their use and reporting, and unauthorized disclosure can lead to severe penalties, including criminal charges. Ayun, attorney, ano? So, sinasabi doon na hindi mo pwedeng i-disclose basta-basta yung confi funds in public. Di ba? Kasi pwede kang kasuhan eh. Unless magpakita kayo ng reference na pwede mong i-disclose in public yung confidential funds. Yung sinasabi nila na ang case ni BP is maling paggamit. Hindi naman talaga directly na inakusahan siya na kinuha niya yung pera. Walang ebidensya doon. Ang sinasabi nila is yung paggamit nga, hindi daw tama. Yun yung allegation. Kasi ang naalala ko na sinabi ni BP ano, na sasagutin niya naman sa tamang venue. Di ba? Hindi niya pwedeng sagutin in public yan eh. Kasi confidential fund yan. Meron siyang involvement sa national security. Hindi mo pwedeng i-disclose kung kanino mo binayad talaga yung mga pondo. Kasi kagaya nung mga safe houses, yung mga informant, hindi mo pwedeng i-disclose yung mga personalidad nun, ano? Di ba? So, yung sinasabi ni attorney na hindi raw sinasagot ni BP, medyo hindi ata ano yun, hindi ata tama. Kasi meron ngang tamang venue and yung tamang forum na dapat doon sasagutin yung confi fund. Tuloy natin, guys. Ng iba't ibang institusyon, no? The Senate, sabi nila, we will defer to the Supreme Court decision na binabasura yung impeachment trial, wala raw jurisdiction yung Senate, pero may motion for reconsideration na final yung House of Representatives, yung iba't ibang groups. Pwede naman nang hintayin, pero nagmamadali sila para i-archive siya. That's isang malaking sala, no? And kung titignan yung kasaysayan, very similar to the impeachment trial ni ERAP, the Senate is using its powers, even though sila yung may sole power to try cases na of impeachment. After yan, wala na eh, di ba? Right. Sala daw yung in-archive yung impeachment against BP, ano? Tuloy natin, guys. Na-transmit yung articles of impeachment from the House of Representatives to the Senate. And sabi ng Constitution, no, trial should proceed forthwith. Walang delay, ganyan. Pero the Senate, no, inupuan nila ng matagal. Sabi nila, wait, pag-election na. And magka-close na yung session. I-table na lang natin yan ng June, pagtas ng election, and mag-open na ulit yung session. So, nag-open ng session. Sabi nila, wait, what if next week na? Diba? Tas
literally the last day of the 19th Congress before session, adjourns. So, unacceptable yung dami-dami nilang patong-patong na excuses when the Constitution is very clear kung ano yung mandate nila. And ngayon, we're in this constitutional political crisis Right. kasi hindi man lang maharap ng mga dapat na hinalal natin na mga opisyalis yung kanilang pangailangan. We should all be angry. And Hindi, kaya nagkakaroon ng political crisis or constitutional crisis kasi maraming nagmamarunong, di ba? Maraming kumukontra dun sa desisyon ng Supreme Court. Tsaka dun sa sinasabi ni attorney na yung delay ng Senado, yung impeachment. Unang-una kasi merong petition, di ba? Yung kampo ni Attorney Torion. Tsaka maraming nag-file ng petition na kino-contest nila yung impeachment na unconstitutional, di ba? So dapat antayin din ng Senado yung ruling ng Senate. Ng Supreme Court. Kasi meron nga pending petition And then doon naman sa nangyaring timetable mula nung pagkaka-endorse hanggang doon sa last day ng 19 Congress, tama naman din yung ginawa ng Senado. Tsaka guys, bakit una hindi naman sinabi ni BP na ayaw niyang matuloy yung impeachment? Sabi niya nga gusto niya matuloy yung bloodbath, di ba? Kaya lang, siyempre, kailangan respetuhin yung desisyon ng Korte Suprema at ng Senado. Di ba? Ang isang pinagtataka ko rin sa mga itong pro-impeachment, bakit sila parang atat na atat? Kasi guys, ano ba ang purpose ng impeachment? Bakit mo gustong alisin sa pwesto ang isang government official na merong mga allegations, yung paglabag sa Constitution, di ba? Or corruption, basta yung mga kaso na impeachable. Bakit mo ba gustong alisin? Or bakit mo gustong i-impeach? Kasi ang isang dahilan kung bakit nagkaroon ng impeachment, kasi nga yung mga ibang government official like president, hindi mo pwedeng basta-basta iabla sa court kasi may immunity, Although ang vice president walang immunity. So nilagay nila yung impeachment para sa isang government official na inilalagay niya sa danger yung republika or yung sambayanan, di ba? So kung hindi mo siya tatanggalin, pwedeng may posibilidad na maghirap or malagay sa kapahamakan yung sambayanan or yung republic. Kaya dapat mong alisin ang isang opisyal na gumagawa ng anomalya, lumalabag sa konstitusyon. Kasi nagiging danger siya sa republic, sa mamamayan, no? Kasi hindi mo nga siya pwedeng idemanda basta-basta gawa ng may immunity
So, naglagay sila ng isang masasabi natin na ways para alisin mo ang isang mataas na opisyal para mailigtas mo ang mamamayan sa kapahamakan, ano? Kumbaga, yung clear and present danger, matanggal mo. Kaya nilagay yung impeachment. Ngayon, sa case ni BP, wala naman tayong nakikita na kung manatili siya sa pwesto, ay malalagay sa kapahamakan or sa danger ang Pilipinas. Kasi hindi naman siya ang chief architect eh. Hindi siya ang decision maker sa government, ang president. Halos wala naman siyang papel sa gobyerno. 'Di ba? Wala siyang departamento na hawak. Yung fund niya binawasan na. So napaka-limited, sobrang liit na ng kanyang coverage sa government. So walang danger kahit manatili siya sa pwesto. So ang pinagtataka ko, bakit madaling-madali sila sa impeachment? Eh yung ini-impeach nila, wala naman masyadong rule sa government. Ibig sabihin, kahit manatili siya, walang effect. So pwede nilang antahin yung next year. Kasi hindi naman tinatakbuhan ni BP yung impeachment. Willing nga siyang matuloy eh. Kaya lang, meron tayong prosesong sinusunod. So dito sa sinasabi nila na parang yun nga, tinatakbuhan yung impeachment, ayaw nang matuloy, ayaw sagutin. Hindi totoo yun, guys. Si BP gusto niyang matuloy at gusto niyang maklear yung mga accusation. Pero parang walang reason para madaliin mo yung impeachment eh. Kasi nga, wala naman hawak na departamento si BP. Kumbaga, kahit mag-stay siya sa power as Vice President, ang anong tawag doon? No bearing. 'Di ba? Walang danger kasi nga wala naman siyang role eh. Ang budget niya limited. So antayin nila yung 2026 para ituloy nila yung impeachment. Actually, sa youth, we established a network, no? Leaders, leaders and advocates. Diba? Wow! Tinitingnan ko, lead sa... Ayun ako. Marami siyang liaison yata doon sa... na talagang deliberately inupuan so that this thing will not prosper. It will not, hindi na siya matutuloy at ano. Do you think there's still... Kasi now, di ba, may MR na, no? Do you think kaya pa rin? Or do we have to wait until next year because it was archived? Antayin nyo na lang by next year. Bakit kayo nagmamadali? Di ba? Meron bang danger kung manatili si BP sa kanyang pwesto? May danger ba sa sambayanan or sa republic? Wala. Kasi wala naman siyang role sa gobyerno. Wala siyang department na hinahawakan. So bakit kayo nagmamadali? Pwede nyo namang i-perform yung impeachment eh. I-push. By next year, di ba? Kumbaga what is the big deal kung hindi kayo makapag-impeachment ngayon this year? Di ba? Anong big deal? Meron bang mawawala sa government or meron bang malalagay sa kapahamakan? Wala.
So pwede niyong ituloy by next year. Or if not, by another year again. Tatlong taon pa, no? The Constitution does say na impeachment yung essentially the most proper, highest avenue you can avail of when we're talking about an impeachable official. Pero tayo, that's not the only means of accountability that we can explore. Siyempre, VP Sara has no luxury of choosing which avenue to avail of. Siya ang may sala siya ang may charges na kailangan niyang harapin. Kasi yun ang argument niya sa ombudsman na lang tayo magkita, kasuhan niyo ko doon, or kung ano man. Hindi niya naman sinabi na, or hindi totally, na sa ombudsman lang. Sinabi niya na nga, maliwanag recently lang na gusto niyang matuloy ang impeachment. Nililis niya yung ito si attorney, tsaka itong isang, di ko kilala itong nag-i-interview nililis nila yung public, no? Na parang iniiwasan ni BP yung impeachment. Naka-ready na nga yung kanyang legal lineups or legal team. So, ibig sabihin, handa na silang harapin yung impeachment, no? Kasi parang sinasabi niya na hindi pwedeng mamili si BP sa ways kung paano i-handle or i-proseso yung mga allegations, no? Against sa kanya. Well, hindi naman siya namimili di ba? Pinabayaan nga silang mag-file ng impeachment wala ring pumipigil sa kanila na mag-ombudsman or pumunta sa isang korte. Di ba? Ang kay BP lang, siyempre, meron siyang mga legal advisors Halimbawa, nakitaan sila ng technical issues, kagaya nga yung process kung paano nila inihain yung impeachment. Natural, magpapile ng petition yan. Alangan namang tanggapin lang nila ng tanggapin yung mga ginagawa ng taga-HOR or dun sa mga pro-impeachment. Di ba? So natural lang na sasagutin ng kampo ni BP yan. Tuloy natin, guys. But, andyan yung budget hearings, andyan yung matagal ng avenue na kung saan pinapa-explain sa kanya kung anong nangyari sa confidential funds pero ayaw niyang siputin. May pagkamakulit din to si attorney, Ulitin ko nga. Ito, attorney, Ayan. Sabi niya ayaw sagutin yung confi funds doon nung budget hearing, no? Ayan, attorney, Babasahin ko na lang yung last part. Laws and regulations govern their use and reporting, and unauthorized disclosure can lead to severe penalties, including criminal charges. Ikaw, ma'am, attorney ka Ako, hindi ako abogado Magkaiba tayo ng linya, no? Sinasabi dyan na hindi mo pwedeng basta-basta na lang i-disclose ang government confidential funds. Unauthorized disclosure can lead to severe penalties, including criminal charges. Bakit mo pinipilit or sinasabi na ayaw sagutin ni BP yung about sa CIF doon sa budget hearing? Hindi nga pwede.
Kasi pwede siyang makasuhan. Hindi ko alam kung itong mga abogado na 'to, eh, 'no? Ako, hindi ako abogado. Ngayon, magpakita kayo ng reference nyo na pwedeng i-disclose yung CIF. Kahit saan. Maghanap kayo ng reference na pwedeng i-disclose yung government confidential fund na ginamit sa national security at saka intelligence and law enforcement. No, or kung sisipot siya, sasabihin niyang mga excuses, no, ay cookie cutter statements. So, sa amin, in all honesty, no, looking at the impeachment trials in history, nakaka-dismaya, no, tignan kung how impeachments prosper or not. But it is an avenue that we have to avail of alongside all avenues of accountability that we have to pursue. So, kami dismayado na yung Senate ganyan yung galaw, pero may bahagi naman na predictable. Kasi ano bang uunahin ng Senado? Ang pattern ng history, no, hindi pananagutan. Even though we want to, di ba? And we will clamor and push for and pressure them to do so. But rather, election chances, no? Re-election chances. And kung essentially months on end kang nagpapanagot ng isang opisyal, they think it will hurt their ability to secure a seat, and with that seat, no, comes projects, di ba? That's true. Contracts, Right. government contracts for your friend, di ba? Na biggest donor mo, etc. Yan. Okay. Tanungin kita, attorney. Bakit kayo nagmamadali sa impeachment? Sige nga. Pwede naman yung papanagutin eh, kung accountability ang gusto nyo. By next year. Di ba? But ano bang danger kung hindi ma-impeach si BP ngayon? Sabi ko nga kanina, no? Kaya nilagay yung impeachment na isang avenue para i-remove mo ang isang corrupt official is kasi nga dahil sa taas ng posisyon nila, medyo mahirapan kasi lang i-apply sa mga ordinary courts or even ombudsman, di ba? So naglagay sila ng isang avenue which is the impeachment para tanggalin mo ang isang opisyal, mailigtas mo ang republika dahil may ginagawa siyang unconstitutional, clear and present danger. Di ba? Sa case ni BP, tanungin kita, attorney, meron bang clear and present danger sa ngayon kung manatili siya sa pwesto? Di ba? Wala. Kasi wala naman siyang department na hawak eh. Tapos limited pa ang budget niya. Inalisan na siya ng confidential fund. Halos ang budget niya na lang pampasweldo. Tapos yung mga na inaitutulong niya sa during disasters, no? Gaya ng floods, namimigay sila ng relief goods. And then yung libreng sakay, ano naman ang danger doon? Kung sakaling manatili siya sa pwesto. Di ba? Bakit kayo nagmamadali? Ano anong reason bakit kailangang i-rush yung impeachment ni BP, no? Siguro kung
halimbawa, si BP ang president ngayon, and then siya yung decision maker, at kagaya ngayon, halimbawa natin itong flood control, no? Trillions ang nawala rito. Itong flood control anomaly, ito pwedeng maglagay ito sa sambayan ng Pilipino na bumagsak ang ating republika. Maghirap ang bansa. Trilyon ang nawala sa confidential fund. Sa flood control fund. Halimbawa, si BP ang president ngayon. Tapos na-involve siya rito sa flood control na to, no? Ibig sabihin, nagkaroon ng involvement si President Sara Duterte doon sa flood control na patunayan or may mga ebidensya na involved siya sa pagmamanipula ng budget, no? Which is an impeachable offense. Yun, pwede mo talagang madaliin. Kasi delikado ang bayan kapag magpapatuloy pa siya for the next 3 or 4 months. Kasi siya yung decision maker eh. Nagigets nyo ba, guys? Si President Sara Duterte ang decision maker. Tapos nagkaroon ng ganitong mga anomalya. And then may mga ebidensya na involved siya doon sa anomaly. So yun, pwede mo siyang, or may reason para i-impeach mo kaagad. Kasi delikado ang republic kung mananatili pa siya sa pwesto. Kay BP, attorney, anong at stake kung manatili siya sa pwesto? Di ba wala? Kasi hindi naman siya ang decision maker eh. Wala rin siyang budget, masyado. Napakaliit. Wala siyang hawak na department. So wala. No. Walang at stake. So antayin nyo na lang yung next year. Bakit kayo nagmamadali, no? Tingnan naman natin to, One guys. being handed over to The Hague. Two, Tungkol dun sa with what's ICC happening naman. there now, your thoughts on this? Well, deserve na andun din, siya sa The deserve, Hague. ah? Pero, Okay. more seriously, Well-deserved daw yung pagkaka-detain kay PRRD sa The Hague. ito yung matagal ng clamor ng mga biktima ng giyera kontra droga. Biktima na naman. No? And then yung gawa-gawa ding giyera kontra terorismo. Pero it was just actually war against the poor, war against activists. Mali yan, ma'am. War against the poor daw yung ginawa ni Digong. War against the activist. Hindi, ma'am. Ang malinaw na malinaw eh. War against drugs. So, kay mahirap ka or mayaman, basta ikaw ay na-involve sa drugs, kalaban ka ng gobyerno. During his term, napakaraming namatay, 30,000 or so. 30,000 na naman. Yung complaint sa ICC, natatandaan ko, 48 lang eh. And then, na-reduce sa 19 or 20. Ma'am, saan nyo po nakukuha yung 30,000 na sinasabi nyo, no? So, guys, pagka hindi ka aware, malilihis ka eh. No? Hindi totoo yung 30,000 guys na biktima daw ko, no? Doon sa war on drugs. And all of them ay dahil meron lang quota yung mga pulis na kada araw may report silang nahuli, may report silang napatay. Pero
the drug lords remain protected. No? Yes. Diba? So, the drug war is actually The drug lord remain protected. Eh marami ng drug lord na napatay eh. Kasi lumaban. Di ba? this bogeyman na create, to cultivate a culture of fear in Hindi lang napatay. Yung iba nakulong. the Philippines na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin yung epekto, no? Hanggang ngayon pinapatay pa rin yung mga aktivista, hanggang ngayon nandiyan pa rin yung notorious TFL-CAC, no, which is created and up until now budgeted, institutionalized to go after critical youth, critical members of various sectors that are advocating for, changes in policies, no? And anumang pagbabagong kailangan para hindi tayo left in the dust. So, deserve talagang na Putuli ko muna guys, Kasi ito yung tungkol sa yung paglaban ni PRRD sa mga leftist. Kung napanood nyo guys yung speech ni General Hermogenes Esperon doon sa Duterte Legacy, kinuwento niya ron kung paano yung naging approach ni PRRD sa mga CPP, NDF, NPA. Nung time na yun pala, nung 2019, meron na silang inihahandang interim peace agreement doon sa mga leftist. And then, pirma na lang ang kulang. Ngayon, nung binigay kay PRRD para pirmahan, ang sabi ni PRRD, pipirma siya kung pipirma rin si Joma Season at uuwi siya ng Pilipinas para once and for all magbati na sila. Yun yung approach nila noon para matapos na yung dispute between the government and the leftists. So handang makipagbati si PRRD. So hindi totoo yung sinasabi ni attorney na nung panahon ni PRRD is nilalabanan or ginigipit mga leftist, no? Hindi ata alam ni Ma'am na nung panahon ni PRRD, naglagay siya ng mga government official galing sa mga CPP, NPA, NDF para nga ma-reunite ang government at yung mga leftist. Ang nangyari guys, yung sa interim peace agreement, hindi natuloy kasi namatay si Joma. Kasi 2019 yun last month, I think December 2019. And then, di ba, nung 2020, pumutok yung COVID. Na-COVID si Joma at namatay siya. Kaya hindi natuloy yung IPA, yung interim peace agreement. So, ibig sabihin, ang government, attorney, ang government, nung time ni PRRD, is willing makipag-peace sa CPP, NPA, NDF. For your information, no? Kaya lang, nung pagkatapos nung hindi natuloy yung IPA, guys, yung interim peace agreement, meron silang hindi na pagkasunduan ni PRRD. Kasi ang gusto ng mga makakaliwa is, nakalimutan ko yung term parang gusto nila na humati sila sa government. Ang sabi ni PRRD, hindi pwede kasi hindi kayo elected. Di ba?
So doon na nagkaroon uli ng dispute. Kaya na natatag yung NTF-ELCAC. Panoorin nyo guys yung speech dun sa Duterte Legacy ni General Esperon. He's going through trial, no? And I know in the Philippines, no, even though their victims have the best lawyers, the victims still undergo harassment, intimidation, para lang i-drop yung case or hindi na maging witness. So, right now we're still standing guard and we actually filed a resolution, no, ito yung isang mga priority na final natin noong nag-start yung 20th Congress, na we oppose yung iba't ibang measures by which President Duterte is looking for temporary release in other countries, no? Because that will be a threat doon sa integrity ng testimonies ng victims kung he's out there and Di he's totoo able yan. to influence yung kakayahan ng mga biktima. So, we're looking forward to Putulin ko muna guys. Sinasabi ni ma'am na kung mag-grant yung interim release ni PRRD is baka daw maging threat or ma-impluwensyahan yung mga witnesses. Kita, attorney. Kilala mo ba si Mr. Matubato? Tsaka si Las Cañas? Hindi ko alam kung ilang taon na to si attorney, no? Kung babalikan nyo, attorney, yung mga testimony ni Las Cañas tsaka ni Matubato, I think that was during the time of Pinoy, maybe from 2010 to 2016. And then nung 2016, naging president na si PRRD, di ba? Tanungin kita, attorney, si Matubato ba tsaka si Las Cañas buhay pa rin hanggang ngayon? Di ba buhay pa din? Naging president na si PRRD for 6 years. Ni hindi man lang na tawag doon, ni hindi man lang pinitik si Las Cañas tsaka si Matubato. President si PRRD noon, ha? May nakita ka ba, attorney, na hinaras si PRRD nung time na president siya? Wala. September 23, 2025. This will be the day of his trial. And I think it's poignant na this just came after, no, na parang 2 days before September 21, which is when we commemorate martial Martial law, law. 'di ba? Na I think it's a loop in history, no? When we had itong paghihirap under the hands of a dictator sa September, 2 days after we are reminded na ang kapangyarihan ng nagkakaisang mamamayan ay kayang magpa-topple down ng dictators, no? Go against strongmen. They are not infallible people, but kung ano mang mga pagbubusabos na ginawa nila sa mga mamamayan ay kaya ating panagutin. So talagang yung word na deserve niya, he deserves to be there, he deserves to be penalized for the things that he did before. Yes, no? Yun ang no? ng Kabataan Party List. And actually, I'll take this time then to criticize, no, up until now, si Marcos. Putulin ko na, guys. Ang stand ng Kabataan Party List daw is PRRD deserve to be detained in ICC. Unang-una,
ang war on drugs ni PRRD is against drugs and criminals. Yung sinasabi ni attorney na pambubusabos daw sa mamamayan, mukhang hindi tama eh. Kasi ang kalaban ni PRRD is criminal, hindi mamamayan. Attorney, hindi mamamayan ang kalaban ni PRRD. Nga ang protector ng mamamayan. Paano mo masabing pambubusabos sa mamamayan yung nangyari during war on drugs? Eh ang kalaban nga is criminal. Hindi ko malaman kung bakit hindi nyo maintindihan. Di ba? Na ang kinalaban ni PRRD is criminals and drugs. Winarningan na kayo eh, yung mga drug users. Saka yung mga yung mga nagpapakalat ng drugs. Sinabihan na kayo na wag nyong subukan. Masisira ang buhay nyo. Attorney, di ba? Hindi ko alam kung ilang taong ka nung time ni PRRD eh, no? Tingin ko kasi bata pa to si attorney eh. So that was 2016. 9 years, no? Around 9 to 10 years ago. Ang kinalaban ni PRRD is criminal. Sabi niya nga is yung yours is human rights. Mine is human lives. Human lives. Attorney. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo maintindihan yung ginawa ni PRRD. Palagi pa rin na pinipilit nyo na marami siyang inargabyadong tao or mamamayan, yung kanyang ginawang war on drugs. Actually, wala nga eh. Wala akong makitang ano eh. Ang nakikita ko lang lagi na pinapakita nila sa social media or sa media, si Kian De Los Santos. Yun lang. Yun lang ang nakita ko na isa. Si Kian De Los Santos lang. Which is na-convict yung mga pulis na involved doon. Siyempre, sa operation hindi mo maiwasan na magkaroon ng yung mistake. Anong tawag doon? Yung mistake sa encounter. No? Pero nanagot yung mga pulis. Na-convict. So hindi ko maintindihan sa mga ito kung ano yung pag-iisip nila, no? Na minamasama nila yung ginawa ni PRRD. Kaya hindi malabong mag-isip din tayo eh na accountability ba talaga ang gusto nyo? Or meron kayong ibang pakay? Di ba? Gusto nyo matanggal si BP? Kasi alam nyo na isa ang mga Duterte sa lumalaban sa terorismo tsaka sa mga makakaliwa. Tsaka ito ma'am, i-share ko na rin or idagdag ko na rin ano. Nung way back, kailan ba naging CHR si Congressman De Lima? No, before Pinoy ata yun, ano?
So, si HR siya noon, ano, between 2007 to 2010. And then, naging justice 2010 hanggang 2016 ata. Doon nangyari yung mga hearing-hearing eh, laban kay PRRD. Bakit? Nung si HRC De Lima, nung naging justice siya, bakit hindi nyo pinush yung or bakit hindi nyo pinrosecute si PRRD nung time na yon? Bakit hindi nyo nilabas yung mga ebidensya nyo, no? Di ba? Kung tutuusin, mataas yung posisyon ni De Lima noon eh. CHR siya noon, tsaka Justice Secretary. Yung influence or yung power nasa kanila nung time na yun. Kayang-kaya nyong i-prosecute si PRRD noon kung mayroon talaga kayong matibay na ebidensya. Ayun, attorney, oh. Siguro bata ka pa nung time na yun eh. So, sana balikan mo yung history. Alamin mo yung mga nangyari noon bago kayo maglabas ng mga statement, ano? Which is sa pananaw ko, nalilihis eh. Nalilihis yung katotohanan. Ito ay opinion namin, opinion ko, which is I am free to express my opinion. Just like you are expressing also your opinion, di ba? So, and we respect that. Pero kailangan nating i-rebut kung may makita tayo na sa palagay natin hindi tama. Oh, di i-rebut nyo rin kami. Di ba? So, yun lang guys, no? So, humaba ako ngayon eh. Medyo kasi hindi ko gusto yung mga sinabi ni attorney, no? Anyway, I respect yung opinion ni Madam. Opinion niya yan eh. Tayo, nirebat lang natin yung kanyang sinabi, no? Kasi kailangan din nating kontrahin yan kasi and it's up to the people, yung mga nanonood, kung sino yung paniniwalaan nila. Di ba? So, yun yung democracy eh. Yung press freedom. Di ba? So, malaya tayo na makapagkomento as long as na hindi tayo naninira. Oh, hindi ko naman siniraan si attorney eh. Ang kinalaban ko lang yung mga sinasabi niya. Kinontra ko lang. Oh, pero in person or yung personalidad ni attorney, wala akong question doon. Matalino si attorney. Oh, 'di ba? So inano lang natin yung kanyang mga sinabi, no? So, hanggang dito na lang, guys. Medyo nagalit si Linux. Hindi, joke lang. Hindi naman ako galit, attorney. Nag-express lang ako ng aking damdamin. Kasi yung kay PRRD, ano, kawawa naman eh. 'Di ba? Kumbaga, he did his best for the people, ano. Tapos ganun yung naisukli sa kanya. 'Di ba? Yung mga sacrifice niya dati, ano, para sa Pilipino. Tapos ganun lang yung mangyayari sa kanya, 'di ba? Although natin kung anong kahihinatnan noong ditong confirmation of charges sa September.
Pero para sa akin kasi, hindi deserving ni PRRD yun eh. Pero alam mo, sa kabilang banda, dito pinatunayan ni PRRD talaga eh, na meron siyang isang salita. Di ba? Yung word of honor nandun eh. Di ba? Sabi niya, gawin nyo ang trabaho nyo. Ako ang managot. Yan ang tunay na leader, attorney. Merong paninindigan. No? Yan ang gusto ko na leader. May paninindigan. May word of honor. Pag sinabi niya, talagang paninindigan niya. So guys, hanggang dito na lang guys. So, please like and subscribe, no? Thank you for watching. Ingat and God bless.